Kaunay po sa viral video ng PWD na ginamit daw para pulaan ang isang kandidato. Makapanayam natin si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga, Secretary. Igan, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Secretary, natukoy na ba kung sino yung may pakana na gamitin pa yung isang PWD sa kampanya? Well, ang una nating kayang sabihin itong mga sumusunod. Kahapon, nagpadala tayo ng fact-finding team para investigan tong allegation na to. Napatunayan talaga na yung tao sa video, yung babae sa video, ay talaga may kapansanan. May enough na tayong pweba para masabi yon. Pangalawa, talaga nangyari yung insidente ayon sa kanyang sa mga salaysay ng kanyang mga kamag-anak at sa sarili na rin niyang salaysay. Opo. Pangatlo, natukoy rin natin kung saan naganap yung kung saan pinicturean. At masasabi namin na yung lugar na yon ay pag-aari ng isang kandidato. Opo. Ngayon, yung mga sumusunod na detalye, Igan, ayaw ko na muna i-disclose kasi nakikiusap yung pamilya na makipag-ugnayan muna ulit sa kanila ngayon dahil hindi pa nila nabubuo yung kanilang posisyon kung itutuloy nila yung complaint or hindi. So ayaw ko ma-preempt, Igan, yung mga sasabihin pa nila sa amin ngayong araw. Pero kahapon, kasama namin sila. Pero bago lahat to, Igan, gusto ko i-assure ang publiko na inuna muna natin tignan yung kalagayan ng ating naging biktima kasi siyempre may psychological trauma dahil hiyang-hiya siya, kinakantsawan na siya, iniinis siya ng mga kapitbahay. So yung ating may kapansanan na mentally challenged or merong mental disability, mas lalong may pinagdaraanan. So yun ang una namin ginawa, tulong pinansyal. Yung mga social worker natin, ina-assess pa yung psycho-emotional o psychosocial na kanyang mga pinagdaraanan. Opo. Siya ba'y pinilit o kusang loob yung kanya pong pahayag sa video? Igan, ayon sa kanyang salaysay at ayon na rin sa salaysay ng mga mga kamag-anak niya, siya ay pinilit at tinuruan siya kung ano yung sasabihin niya. Ang nangyari, sinabi niya na ayaw niya, pero pinilit siya. So, napapayag siya. Ang sagot niyang sunod, hindi ko alam yung sasabihin ko, hindi ako marunong sumagot sa mga ganitong katanungan. Opo. Di bale, tuturuan ka namin at tinuruan siya, finid siya nung sagot. Opo. Sa totoo lang, Igan, yung anguish sa kanya, yung mental at emotional anguish sa kanya ngayon, yun ang mabigat eh. At tatandaan natin, may mental disability na siya, ngayon, dinagdagan pa. Kaya nga, Igan, hindi ako makakapagsalita further kung ano ang magiging pasya ng pamilya kasi humingi sila ng panahon na pagtuunan muna namin ng pansin, wag muna yung habang tinuturuan ng pagpansin yung investigasyon, priority yung kalagayan niya. Yun talaga yung naging priority natin ngayon. Opo. Pwede ba sagutin kung may financial na kapalit ito? May pera bang binayad kay nanay? Actually, Igan, wala. Ayon sa kanilang initial na salaysay, walang binayad na pera sa kanila. Pero kaya siya nagpunta doon sa compound na yon ay dahil may bigas na ibinibigay ang mga vlogger. Okay. Pero hindi kandidato yung nagbibigay ng bigas but it was taking place supposedly in a address or a headquarters of a known candidate in the area. At sakaling mapatunayan nga pong exploited, no? May exploitation dito sa kababayan natin, PWD. May mga kaso nang inihanda kayo laban sa kandidato. Igan, tatlong bagay ang gusto kong ulit-ulitin na ginagawa natin. Una, alagaan muna ang ating naging biktima. Yun muna ang priority. Pangalawa, nakipag-ugnayan na kami ngayon sa NBI Cybercrime Division para matukoy sino yung nag-upload. At makipag-ugnayan na kami sa Facebook para i-bring down yung post. Kasi tuloy-tuloy maraming nanonood So, yun ang request ng biktima at ng pamilya, sana maibaba yun. Pero pangatlo, makikipag-ugnayan ulit kami sa kanila ngayon kasi kahapon, reluctant talaga sila. Ayaw na nila palakihin yung issue. Ang sabi nga ng nanay, gusto na lang namin makamove on, makalimutan. Kaya, Igan, siyempre kami, handang-handa kami magsampa ng kaso kasi ang mga nalabag na batas dyan, yung RA 7610, kasi protection yun sa mga kabataan. Ang mga kababayan natin na may mental disability, ang treatment natin sa kanila, bata. So, pasok dito. Pasok rin to sa violations ng Magna Carta na pinoprotektahan ang mga karapatan ng mga kapansanan. Marami talagang nilabag kung tutusin. Pero Igan, yung pamilya, hindi natin sure kung gusto mag-pursue at sa kanila kasi nanggaling yun sa laysay. Pero hayaan nyo,
hindi pa ako nagsasalita ng wakas, ng tapos, papunta ulit kami ngayon doon to get more details and to get their sentiments. Secretary Campanya, yung AKAP, natitiyak nyo bang hindi magagamit din o may exploit ng mga kandidato yan? Igan, nasa guidelines na yan. Una, hindi sila pwede pumunta during the conduct of payouts. Pangalawa, wala dapat ang kanilang mga materyales sa loob ng vicinity ng payouts. And pangatlo, i-disclose natin sa publiko yung mga naging recipient. May sapat naman na mga provision ang bagong joint memo circular na gumagabay sa paggamit ng AKAP at sinisigurado namin na hindi ito magagamit sa political gain ng kahit inuman. At wag lang yung AKAP, Igan, lahat ng programa ng DSWD. Maraming salamat, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.